Mapagpalang umaga po sa lahat. Talagang pinapatawa ako ng ating buting pastor habang sineset up. Is again, isang mapagpalang umaga po sa lahat. Pwede po bang palakpakan natin muli ang Diyos, yung mga taong inibig ng Diyos nang walang kondisyon at nagpapatuloy. Yan. Purihin ng Diyos ngayong umaga. At maraming bagay ang pinaunawa sa atin ng pag-ibig ng Diyos. Amen po ba doon? Sino ang mga inibig ng Diyos? Pwede po ba nakita ko ang taas at taas ang kamay? Yan, ang dami. Patuloy na maibigin pala ang Diyos at marami siyang iniibig. Amen. At sa bawat bagay ng kanyang ginawa ay laging may kinalabasan na maganda. Sa kanyang paglilikha, tingnan nyo nga po yung katabi nyo at sabihin sa kanila, isa ka sa nilikha ng Diyos. Ayan. At ang paglilikha ng Diyos, and from His every creations, God says, and it was very good. Kung titingnan natin, kung babasahin natin ang libro ng Diyos o ang salita ng Diyos na naisulat sa kanyang Biblia, sa lahat ng 7 days ng kanyang paglilikha, ang every time na sasabihin niya, in the end of His creation, and it was very good. Kaya ang katabi nyo ngayon, ito ay isang mabuting ginawa ng Diyos. Dahil bakit? Dahil sa pag-ibig niya, from His love na binigay niya sa atin, at patuloy na pinaparamdam sa pamamagitan ng agape love. Or the fruit of love. Agape love. Siguro hindi natin mailalayo na ang agape love is isang buwan na nating, kumbaga, pinag-aaralan, talagang isang buwan na nating naririnig, but still pang lagi tayong nare-refresh. Dahil alam natin, ang agape love ay isang dakilang pag-ibig ng Diyos na walang makakapantay, walang makakahigit, at lahat, ito ay para sa lahat na nakaranas at makakaranas. Lahat ng, ito ay para lamang sa mga nais na iparamdaman ng Diyos itong klaseng pag-ibig. Again, ulitin ko lang po, the agape love is para lamang sa mga inibig ng Diyos at nakalaan itong pag-ibig na to para ikaw, pag-ibig na iibigin ka ng walang kondisyon, iibigin ka ng walang hanggan, iibigin ka na nagpapatuloy at walang hihiwalay sa pag-ibig ng Diyos. Purihin ang Diyos ngayong umaga. Ito ang laman ng mensahe ng Diyos sa buong buwan ng February. Kung tayo ay nakakadalo every Sunday, hindi natin makakaligtaan na ang mga topics natin ng buong buwan ng February is pumapasok dito yung unang-una, yung experience of a loving life. Nito ay ibinahagi ng ating buting pastor, Pastor James, na ang buhay na nagmamahal ay nakaranas ng pagmamahal. Amen po ba doon? At kung sabi nga sa unang Juan, chapter 4, verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. At pagkatapos nating maranasan yung pag-ibig ng Diyos na yon, hindi natin kakaila, kaya pala tayo umiibig dahil ito isang dakilang utos na nanggaling sa Diyos. That love is the greatest commandment of God. Ang pag-ibig na ibinaba sa atin ng Diyos na dapat nating sundin at gawin. Ayon sa Mateo chapter 22, 37 to 39, sinabi dito, sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong pagkatao mo, at buong pag-iisip mo. In short, wala na tayong ititira para sa atin. Ang gagawin lang natin as ibigin natin ng Diyos. At ito ang pinakamahalagang utos. At ito naman ang pangalawa. Pagkatapos natin ibigin ng Diyos, ang hinahanap naman ng Diyos, ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. It covers sa dalawang pag-ibig lamang. Pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa kapwa. Kasi kapantay nito ang pag-ibig mo sa sarili mo. And pagkatapos iniutos ng pagklase ng pag-ibig ng Diyos, hindi natin maiaalis ng agape love at ay merong katangian. Love and its characteristic. Ang katangian ng pag-ibig ng Diyos at dumaloy sa atin para mapakita naman natin to sa iba. Kaya nga mula doon sa nakaranas
simula sa inuutos sa atin at patuloy na dumadaloy sa atin kasi dapat itong katangian na ito nakikita sa ating sarili. Kaya nga kung babasahin natin ang unang Corinthians 13 from verse 4 to 7, sinabi dito, ang pag-ibig ay matyaga, magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, at mapagtanim sa kapwa. And in verse 6, hindi niya ikinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, at puno ng pag-asa. Mapagtiis, walang hanggang wakas. Dahil ang pag-ibig ng Diyos, alam natin, ay nagpapatuloy hanggang sa muli niyang pagbabalik. Napakabuti ng Diyos sa atin sa mga mensaheng punong-puno ng pag-ibig. Tama po ba? Talagang yung from the experience, it's a command, and even its characteristic ng agape love. At ngayon naman, pag-uusapan naman natin kung ano ang naging bunga ng mga bagay na iyon. Ano mga naging resulta ng pag-ibig ng Diyos at kung ano ang naging kinalabasan na dapat nakikita sa bawat isa. Pero bago ang lahat, pwede po bang hilingin po muna natin tayo po ay manalangin. Ama namin Diyos, minsan pa o God, ay patuloy kami o Diyos ay lumalapit sa inyo. Gusto namin maunawaan at may apply namin o Diyos ang pag-ibig na ibinigay niyo sa amin Panginoon. Na patuloy na kayo o Diyos ay kumilos sa buhay namin o Diyos. Na ang pag-ibig na ipinibigay niyo sa amin ay magkaroon din ng pag-ibig para sa iba. Maraming salamat. Gamitin niyo ang buhay namin ito para daluyan ng iyong pagpapala. And again, O Diyos, sa inyo po namin ibinabalik ang mataas na papuri at pagsamba sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and amen. Bago ang lahat, basahin po muna natin yung mensahe ng Diyos ngayong umaga na manggagaling sa unang Juan, chapter 4, from 7 to 19. Basahin po natin ng malinaw at mabilis. In verse 7, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kaisa-isa niyang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Mga minamahal, dahil ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Kailanman wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo nag-iibigan, nasa atin ang Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. And verse 14, nakita namin at pinatotohanan isinugo ng Ama ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. At nagpapahayag na, and in verse 15, ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos at ang Diyos naman ay nananahan sa Kanya. Dalalaman natin ito iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig, ang nagpapatuloy na umiibig at nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. And in verse 17, ang pag-ibig ay naging ganap sa atin kaya't hindi natin kinatatakutan ng araw ng paghuhukom sapagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pa nito. Pagkat tayo tulad ni Kristo kahit nasa daigdig pang ito. In verse 18, walang kasamang takot ang pag-ibig at pinapawi ng ganap ang pag-ibig ng pag-ibig ang anumang pagkatakot. Pinakikita lamang dito, ang taong inibig ng Diyos dapat wala ng takot sa puso ng bawat isa o sa bawat na puso nyo. Hindi pagganap ang pag-ibig na sino mang natatakot sapagkat ang takot ay kaugnay ng parusa. And last but not the least, and in verse 19, tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Pwede po nang palakpakan natin yung Diyos minsan pa sa pagkabasa ng kanyang salita. Purihin ka Panginoon sa inyong dakilang pag-ibig. Konting background lang po natin bakit sinabi ng Diyos
itong mensahe niya sa unang Juan para mas malinawan natin bakit puro pag-ibig ang nano. Kung isipin natin, puro pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, pag-ibig ng Diyos, ang Diyos ay pag-ibig. Kasi ganito muna ang naranasan ng mga taong time na yan. Ang aklat ng unang Juan ay sinulat ni Apostle John dahil ang lugar at panahong iyon ay puno ng mapanlinlang na turo. Maling turo, mga impostor na guro. Ibig sabihin, maling turo at maling nagtuturo. At pamumuhay na taliwas sa kagustuhan ng Panginoon, Jesus. Ganun din ipinakita dahil sa kakulangan ng pag-ibig. Kung natatandaan yung sinabi ni Kuya Eric that before sa Korinto, dahil bakit walang pag-ibig doon? Dahil kulang din sila ng pag-ibig. Kasi sila din mismo yung nagkakagatan, nagsisiraan, nagiging makasarili, at hindi nagmamalasikitan sa bawat isa. And lalong-lalo na, ang unang Juan ay inihayag din ito kung paano ang maling turo, maling guro ay itinatama ng tamang aral, lalong-lalo na ang pag-ibig ng Diyos. Inilalabas lamang na ang unang Juan ay tinuturuan ng mga mananampalataya niya, dapat ganito kayo mag-ibigan. At ganito ang Diyos dahil siya ay pag-ibig. Dapat ganito din tayo ngayon. Pag-ibig na ang ating kailangan para mapawi ang lahat ng ating agam-agam, makita ang pag-ibig na puno ng katotohanan at may apply natin to sa ating pamumuhay. Dahil ang bunga ng buhay na nagmamahal ay nag-ugat sa dakilang pag-ibig ng Diyos. Ito ang ating pag-uusapan ngayong umaga. Ngayong umaga. The fruit of a loving life, of fruit of love. Yung bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ito na po ang ating pag-uusapan. Ang pag-ibig ng Diyos ay maraming naging resulta. Tama po ba? Nung inibig tayo ng Diyos, feeling ko talagang maraming nabago sa'yo. Marami kang ginagawa na hindi mo ginagawa dati. At patuloy na gumagawa dahil sa pag-ibig ng Diyos. Kaya tayo nandito ngayon. Isang perpektong pag-ibig na nagkaroon ng mabungang pagbabago sa mga taong nakatanggap nito. Kaya sinabi ko nga po kanina, ang pag-ibig ng agape love na tinutukoy natin kanina is makakaranas lang to ayon sa nais ng Diyos kung kahit kanino niya gusto iparamdam yung gantong pag-ibig. Parang love letter lang po yan. Ang love letter, kung ito ay naka-address kung kanino, siya lang po mas makaka-appreciate ng gantong klaseng ng love letter. Ganon din naman tayo ngayon. Mula sa Diyos na pinaranas niya sa tao, iniuutos niya sa tao at naging katangian ng tao dahil sa agape love. The love of God is powerful and perfect. Tama po ba? Wala kang masusumbat sa pag-ibig ng Diyos. Perfecto nga po ito eh. And it is the greatest blessing na natanggap natin mula sa Diyos sapagkat ang dakilang pag-ibig ng Diyos ay nagresulta sa dakilang biyaya at nagdulot ng pagbabago sa ating buhay. At lalong-lalo na dapat ito ay ipadama din natin sa iba. Ito ang nagbigay kahulugan ng agape love. And this is what the topic for today, na ang unang perpektong plano ng Diyos kung bakit niya binigyan ang agape love. Una, love that restores relationship. Pag-ibig na nagpapanumbalik ng relasyon. Love that restores relationship. Sa unang Juan, chapter 4, verse 9 and 10, sinabi dito, inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Doon pa lang sinabi, para tayo kanyang pag-ibig na sa atin na isinugo. Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nung isinugo niya ang kanyang kaisang-isang anak. Paano tayo nagkaroon ng pag-ibig? Dahil una, binubuo ng Diyos ang relasyon na meron tayo sa Kanya. At sa Kanya para sa atin. And in verse 10, ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, kundi tayo ay inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Isang pag-ibig talaga naman na talaga namang hindi natin alam kung saan hinugot ng Diyos. Pero dahil sa habag at grasya niya, binubuo niya ang relasyon na meron tayo. Ngayon, nagiging tanong natin,
Kuya Carl, bakit naging ang love is nagre-restores ng relationship? At ito ang mga katanungan natin na hindi natin mayaalis. Bakit kailangan nating manumbalik? Bakit may kailangan i-restore? Ang pangalawa, ano ang kailangan? Bakit manunumbalik? O bakit kailangan may ma-restore? Ano ang kailangan? And last, ang higit sa lahat, ano ang nasira? Ano bang nasira nga naman? Balikan natin ang istorya behind dun sa ating pagkatao as pagiging likas na makasalanan ng tao. In Romans 5:12, sinabi rito, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan sa pamamagitan ng isang tao at ang kamatayan ay pumasok sa pamamagitan ng kasalanan. Dahil sa pagkakasala ni Eva at Adan, ang naging epekto nito, tayo ay likas na makasalanan. Dahil dito, laghanap ang kamatayan sa lahat ng tao sapagkat ang lahat ay nagkasala. Lahat ay nagkasala. Wala exemption dun sa rule, lahat tayo ay nagkasala. Pinatunayan lang yan in Book of Isaiah 59 verse 2 na ang masama ninyong gawa, kasalanan. Ang dahilan ng pagkawalay ninyo sa Diyos, nagkasala kayo kaya hindi nyo siya makita at hindi niya kayo marinig. Pinakikita lamang doon na ang pagkakasala nyo ay nagkaroon ng hiwa o nahiwalay ang relasyon nyo sa Diyos dahil sa kasalanan nyo. Kasalanan natin. And again, anong nasira? O balikan natin ang tanong, ano ang nasira? Nasira ang relasyon. Mula sa kasalanan unang-unang tao at ang naging epekto nito na mula sa kanila, sabi ko nga kanina, mula sa pagkakasala ni Eva at Adan, na until now, sa mga ilalabas pa lang, lilikas na silang makasalanan dahil sa epekto ng kasalanan ngayon. Ano ang response ng tao sa mga bagay na yon? Ang tao ay lalong magpapakasama. Ang tao ay lalayo sa Diyos. Ang tao ay gagawa na kung ano ang gusto niya. Ang tao ay gagawin kung ano ang gusto ng laman at ng mundong ito. At gugustuhin nila to. Una, bakit? Walang relasyon sa Diyos eh. Pero wala nang ibang gamot at sagot sa kalagayan ng tao. Na habang tumatagal tayo magpapakasama, gagawa ng labag sa kalooban ng Diyos, susundin ang kagustuhan ng mundong ito. Ngayon, malaking katanungan ulit sa atin, paano manumbalik o paano nanumbalik ang relasyon ng Diyos sa tao? Katulad ako, paano nga ba ako na born again? Paano ba ako minahal ng Diyos? Paano ba ako mamahalin ng Diyos? Paano ko makikita ang pagmamahal niya? Paano ko siya makikita? Hanggang sa dumating ang isang dakilang pag-ibig na tinatawag nating agape love, na may isang Diyos na nagkatawang tao para ialis tayo sa kamatayan at palitan ng isang dakilang pag-ibig. Hulitin ko lang pulit, saan ba nanggaling ang pag-ibig na yon? In unang Juan chapter 4 verse 8, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dahil ang Diyos mismo ang pag-ibig. Ngayon, paano natin masasabi ng Diyos ay pag-ibig kung nasasabi lamang nito sa unang Juan? Pinaliwanag ito sa John 3:16, the heart of the Bible, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Ang pag-ibig na sumakop ng ating mga karumihan, kabulukan, at kasamaan. Wala nang ibang makakapalit dito dahil ang pag-ibig din niya ang nagtakip ng ating mga kasalanan. Ito yung sinabi ng unang 1 Peter chapter 4 verse 8, above all, love each other deeply because love covers over a multitudes of sins. Multitudes of sins, hindi isa. So, ibig sabihin ng isang tao, multitude ng sins. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, Kanyang tinakpan ito. Although ang pag-ibig na tinutukoy nung una, yung sinasabi ng love each other deeply,
Ang pag-ibig na dapat natin ibigay ito sa ating kapwa. Pero, ang pag-ibig na ipinaramdam ng Diyos, ang agape love, kaya ako ngayon, kaya tayo ngayon, ay umiibig at kung paano ipakikita at papaunawa sa atin na ang pag-ibig ng Diyos ang nagtakip sa ating mga kasalanan. Wala nang iba pa, hindi porket magaling ka sa mundo, mayaman ka, yun na magtatakip ng iyong kasalanan. No! Ang pag-ibig lamang ng Diyos ang nagtakip ng iyong mga kasalanan. Bukod tangi ang halimbawang ito na ipinakita ni Jesus ang ganitong pag-ibig sa atin. That a love that covers all our sins in Jesus' sacrificial death on our behalf. Na kinover, tinakpan ng Diyos ang ating mga kasalanan sa likod ng ating mga pagkakamali na namatay si Kristo. Sinakripisyo niya ang kanyang buhay sa likod ng ating makasalanang pagkatao sa pamamagitan ng kanyang pag-ibig. Ang pinakita, pinaramdam at nagpapatuloy na pag-ibig ni Jesus ang naging susi para ang relasyon ng Diyos at sa tao ay manumbalik. Wala nang iba pa. Nasirang relasyon, tanging pag-ibig ng Diyos ang solusyon. Kailangan natin si Jesus para may balik at manumbalik ang relasyon na iyon. Kaya nga sabi nga doon niya sa kung sino ang manampalataya sa kanya ay magkaaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi mo kayang gawin yon kung wala kang relasyon sa Diyos. Ganito ang agape love. Naway maunawaan natin na ang pagmamahal o nagmamahal na buhay ay may binabalik na relasyon. Tama po ba? Ang taong nakaranggap nito ay nagkaroon ng restoration sa kanyang relasyon sa Diyos. At hindi lamang yan ang naging epekto, naging bunga ng pag-ibig ng Diyos. Ang naging isa pang epekto ng pag-ibig ng Diyos, ang nagmamahal na buhay ay may nababagong buhay. Pangalawang puntos natin, na ang taong nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos ay nagbunga ng pag-ibig that transforms life. Love that transforms life, ang pag-ibig na nagbabago ng buhay. Unang Juan, chapter 4, verse 11 and 12, sinabi dito, mga minamahal, dahil ganoon kadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. One of the phrases talagang hindi ko makalimutan when Pastor James said this, sa biyaya at grasya ng Diyos, ang buhay na nagmamahal ay nakaranas ng pagmamahal. Hindi mo kaya magmahal kung hindi ka babaguhin ng isang pagmamahal. And in verse 12, ang sinabi rito, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos, ngunit kung tayo'y nag-iibigan, nasa atin ng Diyos at nagiging ganap sa atin ang kanyang pag-ibig. Nagiging ganap ang kanyang pag-ibig. In short, sa pag-ibig ng Diyos, may nababago, may nangyayari sa buhay ng bawat isa. Ano yung mga bagay na nagbabago? Ano yung nagaganap sa buhay natin nung tayo inibig ng Diyos? Una, na binabago ng Diyos yung pagtingin natin sa bawat isa. Ano yung mga pagtingin na yun? Yung pagtingin natin sa Diyos, pagtingin natin sa ating sarili, at nagpagtingin natin sa kapwa. Di ba kung titingnan nga natin, ang una, hindi natin iibigin ng Diyos. Pero dahil nung pinakita ng Diyos, binuo ng Diyos, binago ng Diyos sa ating buhay, babaguhin ng Diyos ang pagtingin natin sa Kanya. Mas mamahalin natin ng Diyos, mas iibigin natin ng Diyos. Ganon din dapat, ibigin natin ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating sarili. That's the part of the Lord na kaya niyang baguhin ang sarili nyo sa paraan ng pag-ibig din natin sa iba. Kaya kung paano ang unang Korinto, chapter 13, verse 4 to 7 says, ang pag-ibig ay matiyaga at magandang loob. Hindi mainggitin, hindi mayabang, hindi mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim sa kapwa. Hindi niya kinatutuwa ang gawaing masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagpatawad, mapagtiwala, puno ng pag-asa at mapagtiis hanggang wakas. Ito pa lang sa mga mensahe na to, kung mga sinasabi, salita ng Diyos na to, pag ito ay nagmamanifest sa buhay nyo, ay isang transformation na ang pag-ibig niya ay nasa inyo. Mga katangian ng pag-ibig na makikita lamang sa mga taong binago ng pag-ibig. Tulad ng isang lingkod ng Diyos,
Meron lang po akong pahula sa inyo, and hopefully mag-gets nyo agad itong mga category. Tulad ng isang lingkod ng Diyos, nung una isa sa mga humusga sa mga Kristiyano at pumapatay ng Kristiyano, inilarawan niya kung gaano kasama ang tao at kung gaano siya kasama. Pero, nung pinaramdam at pinakita sa kanya ang pag-ibig ng Diyos, ang naging bunga nito ay malaking pagbabago sa buhay niya. Nag-guess yun na po ba kung sino siya? Ito lamang ang ginawa niya, na ihatid ang salita ng Diyos sa buong mundo, naging isang modelo ng pag-ibig ng Diyos. Kaya nga last week, kung binasa natin, ng unang Korinto, kung sino ang nagsulat ng unang Korinto na to, pinakita rin doon kung paano niya naiibig ang ating kapwa. At nagmamahal kahit kapalit man ito ang kanyang buhay. Purihin ng Diyos sa buhay ng kanyang lingkod na si Paul o si Pablo. Nung pinakita at pinaramdam ni Jesus sa kanya ang dakilang pag-ibig ng Diyos, lahat ay nabago. Ang pag-ibig niya sa Diyos at pag-ibig niya sa kapwa. Kaya nga pinatotohanan nito nung kumababasa natin sa unang Timoteo, chapter 1, 15-16 says, totoo ang pahayag na ito, dapat paniwalaan ng lahat. Si Kristo Jesus ay dumating sa sanlibutan upang iligtas ang mga makasalanan at ako ang pinakamasama sa kanila. And in verse 16, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan, again, ngunit akong pinakamasama ay kinahabagan upang ipakita ni Kristo Jesus sa pamamagitan ko ang kanyang lubos na pagtitiyaga at upang ito ay maging halimbawa sa mga sumasampalataya at bibigyan ng buhay na walang hanggan. In short, pinakikita lamang doon, ang taong pinakamasama noon ay siya. Pero sa taong pinakamasama na tao na yon, siya pa mismo ang kinahabagan ng Diyos. Hindi dahil sa ginawa niya, hindi dahil sa kung ano meron siya, hindi. Dahil ito'y grasya at biyaya ng Diyos at pinaramdam sa kanya yung agape love, kaya bawat isa sa atin, hindi natin pwedeng sabing mabait ako kaya lang ako iibigin ng Diyos. No, hindi naging credit sa tao kung ano ang estado mo sa buhay, kung anong meron ka, kung anong puso na meron ka para ibigin ka ng Diyos. Kung babasahin nga natin, unang inibig ka na ng Diyos bago ka pa umiibig sa Kanya. At dahil sa dakilang pag-ibig ng Diyos, si Paul ay kinahabagan at ganito din tayo ngayon. Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ang buhay natin ay Kanyang binago. Pwede pong palakpakan natin ang Diyos sa mga taong binago ng Diyos gamit ang Kanyang pag-ibig. Kung titingnan, ano ang mga binago ng Diyos? Kung ulit-ulitin natin dito. Una, binago ng Diyos ang ating pagtingin sa Kanya. Mamahalin na natin ngayon ng Diyos. Iniibig na natin ng Diyos. At ganun din, dapat tayo sa mga bagay na hindi natin nagagawa, iibigin din natin ang kapwa natin kahit hindi kaibig-ibig. Ito ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig na nagbabalik ng relasyon. Anong unang point natin? That restores relationship. Pangalawa, pag-ibig na nagbabago ng buhay. That transforms life. Isa pang bagay na dahil sa pag-ibig ng Diyos, ito ay magre-resulta na ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay biyaya. That love that gives blessing. Ang pag-ibig na nagbibigay biyaya. Unang Juan chapter 4 verse 13, nalalaman nating nananatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin. Sapagkat pinagkalooban niya tayo ng kanyang Espiritu. Ano ang blessing doon? Ano yung pinagkaloob sa atin? Espiritu. Tingnan natin kung ano ang bunga ng Espiritong tinutukoy dito. Basahin natin ang Galatians 5:22-23. Sinabi rito, ngunit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, pag-ibig, pag-ibig. Kagalakan, kapayapaan, pagtitiis, kagandang loob, kabutihan, at pananampalataya. And in verse 4:23, kaamuan, pagpigil sa sarili, walang kautusan laban sa mga bagay na ito. Wala nang makakahigit, wala nang makakaalis dun sa mga bagay na gusto niyang ipakita, lalong-lalo na ito ay magre-resulta o magiging bunga
ng Espiritu sa atin, pag-ibig. Ang biyaya ng Diyos ay pinakita sa atin sa pamamagitan ng bunga ng banal na Espiritu. Lalo na ang agape love, isang dakilang pag-ibig ng Diyos sa atin na ibinigay sa likod ng ating makasalanang pagkatao. Anong mga biyayang iyon? Ano naging epekto nun sa bawat isa? Yung biyayang ito na makita at maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos. In unang 1, chapter 4, verse 8, sabi nga dito, mga minamahal, mag-ibigan tayo sapagkat mula sa Diyos ang pag-ibig, ang bawat umiibig ay anak ng Diyos at kumikilala sa Diyos. Ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Pangalawa, biyaya na may pakita at may padama ang pag-ibig ngayon sa iba. Sa unang Juan chapter 4 verse 19 says, tayo umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya nga sinabi ko po sa inyo, walang credit tayo para ibigin ng Diyos. Pero dahil inibig ka ng Diyos at nakikita mo pa lang, doon ka palang gagawa ng pag-ibig din sa kapwa natin, pag-ibig sa Diyos, at pag-ibig sa atin sa sarili natin. Pahalagahan natin, di ba? And last, biyaya na makita ang ating sarili sa katangian ng pag-ibig ng Diyos sa ating buhay. Kung babanggitin nga natin muli, yung unang Korinto chapter 13, kung paano dinescribe, kung ano ang ibig sabihin ng pag-ibig, dapat yun ang nakikita sa ating pagkatao. Wala nang higit pang mas dakila sa pag-ibig ng Diyos na sa atin ay ipinakita. Tama po ba? Hindi ang pag-ibig ng kapitbahay mo, hindi pag-ibig ng girlfriend o boyfriend mo, hindi pag-ibig ng asawa ko, at hindi higit sa lahat, hindi pag-ibig ng magulang ko. Pero ang tanging dakilang pag-ibig na pwede nating masabing perpekto, walang katapusan, walang kondisyon, ito yung nanggaling sa pag-ibig ng Diyos. Mula sa pag-ibig na nagbabalik ng relasyon, pag-ibig na nagbabago ng buhay, and last, yung pag-ibig na nagbibigay biyaya. And now, proceed po tayo sa ating aplikasyon o paano natin ito i-apply sa ating pamumuhay. I give you 4-letter word and an acronym po nito ng ABCD and isa-isahin po natin siya kung paano po natin itong pag-ibig ng Diyos may apply natin sa buhay natin. Unahin natin. Letter A. You must accept that you need agape love because you are a sinner. Dahil sa pag-ibig na ibalik ng relasyon mo sa Diyos, tama po ba? Dahil sa pag-ibig din na yan, ay kailangan natin itong maranasan. Bakit? Ito ay dahil galing sa Diyos, karunungan na binigay sa atin para maunawaan natin ang pag-ibig ng Diyos at ito dapat nating tanggapin na sa ating buhay na nagbibigay sa atin ng walang hanggang pag-ibig. Walang hanggang buhay. At the same time, ano yung isang pangako ng Diyos sa John 3:16? Dahil sa pag-ibig ng Diyos, ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sa mga taong nais at gusto lang iparamdam ang gantong pag-ibig sa pamagitan ng Diyos. And pangalawa, sa letter B, you must believe in agape love which can transform you. Pinaunawa ng kanyang salita at pinaramdam ng kanyang pag-ibig na ikaw ay kayang-kaya niyang baguhin. Sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos, kaya tayo ngayon ay umiibig sa Diyos at umiibig din sa ating kapwa. Tama po ba? And last, dahil ang pag-ibig na nagbigay sa iyo ng paniniwalang binago at babaguhin ka ng Diyos. Purihin ng Diyos sa kanyang pag-ibig na nagbibigay sa atin ng pananampalataya, paniniwala na kayang-kaya tayong baguhin ng Diyos. Pangatlo, the letter C. You must confess that the greatest blessing is from agape love by demonstrating it in your life. Ganito ang isang pinagpalang buhay na nanggaling sa pag-ibig ng Diyos mula sa pag-iisip natin, mula sa ating pananalita, at sa ating mga gawa, lumalabas ang mabiyayang pamumuhay. Pinakikita lamang doon sa ating palang sinasabi, sa ating palang ikino-confess, ating sinasabi, ating lumalabas sa ating pagkatao,
ay nakikita natin na dapat tayo ay may mabiyayang buhay. Na ang lahat ay ito ay sakop ng pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang gawin ito nang walang pag-ibig ng Diyos. Hindi natin kayang umibig sa ibang tao. Hindi natin makita ang Diyos kung gaano siya kabuti. At hindi natin iibigin ng Diyos kung hindi tayo pinaramdam ng kanyang pag-ibig. At ito'y dumadaloy sa ating pamumuhay. Mula sa paglikha, pagbagsak, pagtubos, at pagliligtas, isang malinaw ng picture ng pag-ibig ng Diyos ay sobrang dakila. And that is why, in letter D, you must demonstrate the love you experience from God by loving others. Because, and if you do, there will be what? Kung i-demonstrate mo ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng iyong pagkatao, lalabas ang mga bagay na ito. Una, strong relationship. Pinagtitibay ang relasyon. Pinagtitibay saan? Pinagtitibay ang relasyon mo sa Diyos at pinagtitibay ang relasyon mo sa tao. Kaya nga sinabi dito sa Juan 13:34-35, isang bagong utos ang ibinigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo kung paano kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. And verse 35, kung kayo'y magmamahalan sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Ano pa ang mga naging bunga kung paano natin i-demonstrate ang pag-ibig ng Diyos? Yung buhay na marunong magpatawad. Forgiveness. Mapagpatawad na buhay. Ang taong nakaranas ng pag-ibig ay magbubunga ng buhay na mapagpatawad. In Colossians 3:13 says, magpasensyahan kayo sa isa't isa, kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, ang taong naka-experience ng pag-ibig ng Diyos ay nagbubunga at nakikita sa Kanya ang Kanyang paglilingkod o service. Ang nagmamahal na tao ay nagbibigay ng malaya. Tama po ba? Gumagawa ng malaya, walang sumbat, open arms, kung tumanggap. Hindi dahil sa obligasyon mo ito. No. Kundi dahil sa puso na nagnanais maglingkod sa Diyos at sa kapwa. And this is ako magtatapos sa mensahe ng Diyos ngayong umaga. Ngayon nakita natin ang lawak ng pag-ibig ng Diyos. Alalahanin natin na ang lahat ng ating pagkukulang ay pinununan ng Diyos. Ang lahat ng ating karumihan ay nilinis na ng Diyos. At sa ating katayuan bilang isang patay sa harap ng Diyos, ay binigyang buhay dahil sa pag-ibig ng Diyos. Sa pag-ibig na Jesus, kaya ikaw, ako, tayo, na nakaranas ng ganitong pag-ibig at ang bunga ng pag-ibig nito sa tulong ng banal na Espiritu ang mag-uudyok sa iyo para mahalin mo ang Diyos, sambahin mo ang Diyos, purihin natin ang Diyos. Dahil ito lang ang mga tanging dahilan kung bakit tayo nilikha, para sambahin natin siya. At higit sa lahat, na ipadama din natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat isa. May request everyone to sing. Tayo pa minsan pang magpasalamat sa Diyos. Awitan, sambahin natin ang Diyos nung pinakamainam, pinakamataas. Dahil itong pag-ibig na to ay binigay sa atin sa likod ng ating mga karumihan, sa likod ng ating kasamaan, tayo inibig niya dahil ang pag-ibig niya ay dakila. Tayo po yung mga. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned, and I'm living where you it is within me because you died and amazing.
How can it be? If my king would die, be amazing. I know it's true. It's true. It's my joy to offer you in all life. I honor you. I forgive. Simple forsaken. And I'm accepted. Your word today. I'm where you're missing. It's within your heart. There is a how can it be? To my king who died for me. Oh, amazing love. It's it's my joy to honor to be amazing. How can it be? To my king who died for me. Amazing. It's true. It's true. It's my joy to honor you. King of you. I honor you. King of that you. I honor you. King of you. I honor you. Minsan maramdaman natin yung pag-ibig ng Diyos. Na may nahatulan sa likod ng ating kasalanan, hinatulan na hindi naman siya gumawa. Yung pag-ibig na ibinigay niya kahit na ang bawat isa ay lugmok sa kamatayan sa kasalanan. Pero pinakita niya yung dakilang pag-ibig niya na hindi naman natin deserve. At ang pag-ibig na yun, hindi lamang ialis ka sa kamatayan, pero bigyan ka pa ng tahanan, bigyan ka pa ng pagkain, at bigyan ka pa ng pagmamahal na hindi naman natin deserve. Hindi ko deserve, hindi na deserve ng bawat isa. Pero dahil ang pag-ibig ng Diyos ay nako-cover, nagtatakip ng anumang kasalanan na meron tayo, nag-aalis, naglilinis ng anumang meron tayo, para ipakita at maramdaman natin ang pag-ibig ng Diyos ay sumasakop ng lahat ng meron tayo. And it's time for us naman, mag-response naman dun sa ganung panawagan. Ano naman ang gagawin natin para masabi natin, Lord, mahal ka namin. Nawa, kung paano din natin iniibig ang Diyos, kung gusto natin ibigan ng Diyos, ibigin din naman natin muna kung ano pinagagawa ng Diyos. Ibigin mo ang Diyos at ibigin mo ang kapwa ng katulad ng pagmamahal mo sa sarili. Heavenly Father, we thank you once again. Tunay, O Diyos, na napakabuti niyo, Panginoon. At kami, O Diyos, ay nagpapasalamat ng buong buo, Panginoon. Sa buhay, sa estado namin na ibinigay niyo sa amin. Binago niyo kami, Panginoon. Binalik niyo ang relasyon, Panginoon, na nasira dahil sa aming mga kasalanan. At patuloy na kami, O Diyos, ay magbibigay biyaya dahil sa grasya at biyaya niyo din, O God. Sasambahin namin kayo, Panginoon, ng aming buong pagkatao. Buo namin puso't isip, O Diyos, dahil kayo ito ay nararapat lamang sa inyo. At nawa, itong pag-ibig din na ito, Panginoon, ay may gawa namin at may daloy namin sa aming mga kapwa. Maraming salamat sa unawaan at sa mga biyaya ng karunungan na ito. Na hindi namin ito makukuha kung kani-kanino lamang, pero dahil sa pag-ibig nyo, kami ay umiibig din sa iba. Maraming salamat. Purihin ka, O Diyos, sa inyong mensahe.
Purihin ka, O Diyos, sa inyong salita. Purihin ka, O Diyos, sa inyong lingkod. At purihin ka sa buhay na meron kami. At sa mga darating pang panahon na kami, O Diyos, ay nananatili dito. Nawa, masumpungan namin, kami ay maging tapat, manatili sa inyong presensya, at sasamba kami sa inyo ng tapat at buong puso at kaluluwa. And again, Panginoon, sa inyo po namin ibinabalik ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen and Amen. Sige po, manatili tayo, nakatayo, at hawakan po natin yung ating pagbabalik sa Diyos. Hindi po dahil tayo ay pinagpala, kundi dahil mahal natin siya. Oh, hallelujah. Wala pong makahihigit, O Diyos, Lord, ng pag-ibig mo para sa amin. Maraming salamat po sa iyong mga salita. Once more, you inspire us, O Lord, na magpatuloy po, O Diyos, Lord, sa buhay na gusto mo para sa amin. Salamat po sa iyong lingkod, Panginoon, O Lord. And for the rest, Panginoon, O Lord, the whole week, puro love po ang aming naririnig, O Diyos. Lord, makita po sa aming mga buhay yung pag-ibig na nagmumula sa iyo, even sa pagbabalik po namin ng nararapat na para sa iyo, O Diyos. Lord, mapalad po kami for the whole week, O Diyos, Lord, iningatan niyo po kami, binigyan ng lakas upang makapagtrabaho, makapag-business, Lord, ma-enhance lahat ng mga ipinagkakatiwala mo sa amin, O Diyos. Kung wala ka po sa aming mga buhay, we are nothing, O Diyos. Kaya't lubos po ang aming kagalakan, Lord, habang ginagawa po namin ito dahil ito po yung hinahanap mo sa mga nagbabalik sa iyo, may pusong puno ng kagalakan at pasasalamat, O Diyos. Lord, bless mo po ang lahat ng ito, O Diyos. Whatever the amount, pero Lord, you require our faithfulness sa lahat po ng mga pinapamahala mo po sa amin, O Diyos. Lord, malaki po ang magagawa ng mga biyayang ito kapag pinagsama-sama, Panginoon. Lord, galing po sa faithfulness po ng iyong mga anak. Lord, pagpalain niyo po ito, mag-bless pa, Panginoon. O Lord, lahat po ng mga pangangailangan ng ministeryong ito, O Diyos, Lord. Alam po namin, as we are faithful in doing this, O Lord, malaki po, lalawak ang gawain po na ito, na ministeryong ito na ipinagkakatiwala niyo po sa amin, O Diyos. Maraming salamat po for this whole week again, O Lord. Inaangkin po namin, Panginoon, O Lord, ang iyong gabay, protection and provision, O Lord. Even healing, O Diyos, Lord, na meron pong pangangailangan ng bawat isa sa oras na ito, Panginoon. Salamat po. Ikaw po ang tagumpay namin for this whole day, Panginoon, O Diyos, Lord, na puno mo, Panginoon, ng pag-ibig ang aming mga buhay dahil yan po ang gusto mo sa amin, Panginoon. In Jesus' name we pray all of this, O God. Amen.